Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Narito po tayo sa ating Career Guidance, Grade 12, Module number 7, Version of Me 2.0. Objectives po natin. Number 1, identify the rights and responsibilities of the employees and employers. Number 2, determine the aspects considered in planning for life and career. And number 3, relate the chosen career to the needs of the society. Let's start with our first main activity, My Version 2.0. Ang rasyonale ng gawain natin ay nakaangkla sa ating mga kamay. Our hands are very important parts of our body. The hands symbolize how an individual works, kung paano daw tayo magtrabaho. Ganyan daw ang papel na ginagampanan ng ating mga kamay. Maraming mga alaala ang makikita sa ating mga kamay katulad ng peklat, pilat na malamang nasa ating mga daliri nung maalala natin tayo mahiwa o mapaso habang tinutulungan ang ating mga magulang sa paghahanda ng hapunan. Pwede din naman na natalsikan ng mantika habang tayo nagpiprito ng isda. Pwede din kalyo na magpapaalala sa atin kung gaano tayo kasipag kapag tayo nagsasaka, naglalaba, o gumagawa ng mga gawaing bahay para sa ating pamilya. Ang ating utak ang siyang master o ang pinuno at ang ating kamay ay tagasunod lamang. Simple put, our hand acts what the brain commands. Gagawin ng ating mga kamay kung ano ay pag-uutos ng ating utak, ng ating isip. Bagamat dapat sila ay parehas dapat nagtutulungan at kumikilos ng sabay. Bilang isang tao, bilang isang individual, kailangan magkaroon ng balanse sa ating ethics sa pagtatrabaho, sa ating work values para magtagumpay tayo sa ating buhay. Ang ating gagawin, una, each learner shall be provided with a piece of paper. Ating iguguhit, learners observe their two hands and choose which hands represent him or her the most. Ano ba yung kumakatawan? Ano ba yung mas lagi mong ginagamit? Kanan ba o kaliwa? Pagkatapos mong piliin, sa bond paper, kailangan mong i-trace yung kamay na napili mo. At sa bawat daliri, kailangan mong iguhit ang mga sumusunod na simbolo. Sa small finger, sa hinlalait, draw a symbol that represents your present track, strand, or specialization. Ngayong grade 12, example niyan para sa academic, pwedeng nurse's cap, kasi gusto mo maging nurse. Pwedeng stethoscope, kasi gusto mo maging doktor. Para naman sa TVL, pwede mong iguhit ang martilyo, hagdan, tinapay, cake, at napakarami pang iba. Yun ay guguhit sa ating hinlalait o small finger. Para sa ating palasingsingan, pwede kang magguhit ng simbolo na kumakatawan sa iyong job immersion o saan ka ngayon naka-immerse. Para sa academic, pwedeng ilagay hospital, building, bank, orphanage, center, accounting firm, shopping mall, and many more. Pero dahil tayo ay naka-alternative work immersion arrangement, pwedeng sa bahay. Pwede mong i-drawing anong klase ang ginagawa natin pag-i-immersion. Sample drawing for TVL, pwedeng electrical store, construction site, bakery, beauty salon, beauty house salon, at napakarami pang iba. Sa ating middle finger, gumuhit ng simbolo na kumakatawan sa iyong career exit. Pwedeng kolehiyo, trabaho, negosyo, skills and development center. O para sa academic, pwede kang mag-drawing ng business building, bridge, road as a symbol of your career exit. Para naman sa TVL, pwedeng academic drawing of a hospital, building, or bank. Sa ating hintuturo, draw a symbol that represents your future job. Anong trabaho kaya ang magkakaroon ka balang araw? Pwedeng sa academic, injection para sa mga nurses, stethoscope muli para sa physician, sa doktor, high-rise building para sa mga engineer, hospital, bank, orphanage,
For TVL, pwedeng drawing ng isang electrical store, construction site, pwedeng bakery, beauty house, or salon. And sa ating thumb, draw a symbol of your contribution to the society in relation to your future job. Paano ka makakatulong? Paano makakatulong ang trabahong pipiliin mo sa pamayanan, sa lipunan? Pwedeng i-drawing mo dyan. Para sa academic, pwedeng heart and family. Kasi nga, ang isang nurse, halimbawa, ay nag-aalaga sa mga may sakit at tinutulungan pang mas mapahaba ang kanilang mga buhay. Sa TVL, pwedeng ang pagguhit ng napakasarap na pagkain para sa isang healthy lifestyle ng isang chief cook. Sa ating palm area, sa ating palad, draw a symbol that represents your career motivational goal. Gumuhit ng sumisimbolo sa kayong career motivational goal. Pwedeng strength, sustainability, holding on. So, halimbawa ng drawing na ito para sa academic, drawing of a heart that symbolizes life. As long as there is a heart beating, life must go on. Para yan sa isang doktor. Kaya sa nurse. Para sa sample drawing for TVL, pwedeng guhit ng Go, Glow, at Grow Food na pwedeng nagbibigay ng lakas sa isang individual. At dun sa ating wrist area, draw a symbol that sustains you in the current track, strand, or specialization. Pwede mong iguhit dyan, ano yung nagpapanatili sa'yo dyan sa track at strand na pinili mo. Pwedeng connection and sustainability, strength and responsibility. Anong simbolo yun? Para sa academic, pwedeng gumuhit ng cross. Pwedeng sabihin mo, yun yung tagapaglikha. That means I am the way, the truth, and the life. In the ups and downs of your life, you're sustained by prayers and you keep moving forward positively until success comes. Para naman sa TVL, pwedeng construction materials or tools needed in the construction company where tools are very much valued by the workers. Narito ang isang halimbawa na pwede nating tularan. So, ang ating gawain, pwedeng isulat muna, gawin sa bond paper, at pagkatapos ay picturean at isa mong i-attach bilang bahagi ng iyong career portfolio. Pagkatapos, activity number 2, pinamagatang academic transition, worksheet analysis. May mga tanong tayong sasagutin. At yan ay nakakita sa ating template na nakasama sa ating career portfolio. Ilagay natin dyan, options to consider, ano mga pinagpipilian mo. Sulat mo na ang pangalan, anong trabaho. Susundan ng mga options, ano yung mga pinagpipilian mo. Pagkatapos, ano yung mga karapatan at responsibilidad ng future chosen career o yung magiging karera mo balang araw. Isulat din yung magiging rights and responsibility ng employer o yung taong magha-hire sa'yo sa position o pwesto na yon. Pwede mo ding isulat ang duties and responsibilities. Ano ang tungkulin nila ng mga nagha-hire sa atin. So, bilang pagpapaalala, para sa unang bahagi, pinasabi sa atin na ang senior high school ay isang transition phase mula sa unang iba't ibang estado ng buhay. Ngayon, tayo ay nasa huling bahagi na ng ating basic education bago natin maabot ang ating pipiliing career goal. Maraming mga factors na dapat nating isaalang-alang para maabot natin yung mga pipiliin nating layunin. Una, pwede nating i-expose ang ating sarili sa mundo ng trabaho or work in order to get a taste of what it takes to be working and to become workers. Kaya nga may mga immersion. Bagamat sa panahon ngayon, dahil may pandemya, kailangan ay matuto tayo mag-adjust at mag-adapt. Pwede tayo maging madiskarte kung paano tayo matututo doon sa mga posible nating maging career balang araw. Saganang atin by exposing themselves to the real world of work through work immersion, learners slowly learn and develop within themselves the work principles and work values. Sa abot na makakaya ng paaralan ay ginagawa ng paraan
na tayo'y ma-exposed sa mga posibleng job opportunities na pwede nating makamtan. Di man nagaganap ito ng physical, sa paraang virtual ay naipapaabot ang mga posibleng competencies o skills na pwede nating gamitin kung sakaling tayo ay magpaplano na magtrabaho balang araw. Kaya nga, bilang mga mag-aaral na balang araw ay magiging manggagawa, dapat alam natin na may mga batas at dapat maging mabuting halimbawa tayo sa ating mga katrabaho kung paano natin ipapractice ng mabuti ang ating work ethics and work values. Bago po tayo magsimula sa ating lecturette, ay atin po munang i-unlock o i-define ang ilan sa mga terms na pwede nating ma-encounter sa ating babasahing teksto. Una ay conformity, type of social influence involving a change in belief or behavior in order to fit in a group. Para makasama ka, okay, conformity is nakikiayon ka sa kung ano yung approve para sa lahat. Motivation is literally the desire to do things. It is the difference between waking up before dawn to pound the pavement and lazing around the house all day. It's the crucial element in setting and attaining goals. And research shows you can influence your own levels of motivation and self-control. So figure out what you want, power through the pain period, and start being who you want to be. Ito yung magiging dahilan ba tayo gigising sa umaga at magtatrabaho pag susumikapan natin na makamit ang ating pangarap. Ito yung magpupush sa atin para makuha yung nais natin balang araw. Personal development covers activity that improve awareness and identity, develop talents and potential, build human capital, and facilitate employability, enhance the quality of life, and contribute to the realization of dreams and aspiration. Kung paano natin pinapahalagahan ang pagdagdag sa ating kamalayan tungkol sa pagkakakilala natin sa ating sarili. Paano natin dinidevelop o lalo mas pinaguhusay ang ating talento at potential para balang araw ay mas magiging kapaki-pakinabang tayo at mas marami magnanais na tayo ay kuhanin na magtrabaho para sa kanilang mga kumpanya. Dahil dyan, mas madali natin matutupad ang ating mga pangarap at mithiin. Ang personality development naman ay relatively enduring pattern of thoughts, feelings, and behaviors that distinguish individuals from one another. The dominant view in the field of personality psychology today holds that personality emerges early and continues to change in the meaningful ways throughout the lifespan. Anong personalidad meron ka? Makikita yan sa iyong paraan ng pag-iisip, ng iyong nararamdaman, ng iyong ginagawa na pwedeng kaiba sa ibang tao. At ito ay patuloy na nagbabago, no? Mula nung ikaw ay grade school, junior high, at ngayon sa senior high, patapos na at gagraduate na. Expectancy theory or expectancy theory of motivation proposes that individuals will behave or act in a certain way because they are motivated to select a specific behavior over other behaviors due to what they expect the result of that selected behavior will be. Dahil meron tayong motivation, sinasabi sa teoryang ito, kikilos tayo ayon sa set of behaviors na dapat nating ikilos, dapat nating gawin dahil meron tayong gustong marating sa buhay. At dahil doon ay yung ating paraan ng pakikitungo sa iba ay pili at hindi sasalungat sa kung ano yung magiging nais natin o ano yung ini-expect natin. Yan ang expectancy theory.
Ito naman ang two-factor theory, o mas kilala bilang Herzberg motivation, hygiene theory, and dual-factor theory, states that there are certain factors in the workplace that cause job satisfaction, while a separate set of factors cause dissatisfaction. May mga dahilan, may mga pamamaraan na magsasabi sa atin na tayo ay masaya sa ating trabaho. Gayun din, may mga paraan, may mga dahilan na pwedeng makadagdag kung bakit hindi natin magugustuhan ang ating trabaho. Yan ang sinasabi ng two-factor theory. Ang trait theory, tinatawag ding dispositional theory, it's an approach to the study of human personality. Trait theorists are primarily interested in the measurement of traits, which can be defined as habitual patterns of behavior, thought, and emotion. Meron daw particular na pagkilos, no? Meron daw particular na sinusundang pattern ng ating behavior, ang ating pag-iisip at ang ating emosyon. At yan ay makikita sa kung anong klaseng personalidad o katangian meron tayo. Work ethics ay mga prinsipyo na magpapakita ng tamang pagtatrabaho. Ano ba ang tama pag tayo nagtatrabaho? Work ethics ang tawag dyan. Work values naman ay ang pag-imbibe o pagsasabuhay ng mga guiding principle ng tamang pagtatrabaho. Ang goal motivator is a personal or hygiene motivation adopted from Herzberg's motivation theory. So, isa ito sa mga pwedeng magbigay ng motivation sa atin kung paano natin i-guide ang ating sarili para matupad ang ating gusto o nais. Ito ay inadapt mula sa Herzberg motivation theory. Ang ROI o return of investment ay human capital with work ethics who became productive and efficient toward work. So, return of investment, balik ng ating ipinuhunan. At ito ay tumutukoy sa kapital o ano yung magiging balik ng ating paghihirap o pagsusumikap na may kasamang attitude sa tamang pagtatrabaho. So, ang ating lecturette ay magsisimula sa isang kasabihan na winika ni Mother Teresa. Kanyang sinabi, "A life that is not lived for others is not a life. A life not lived for others is not a life." Ang isang buhay na hindi para sa iba ay hindi buhay. Bakit daw natin kailangan isipin o alamin ang mga bagay na ito? Mula sa ating activity, may hand version 2.0, ito ay may kinalaman sa kung papaano ang isang tao ay pinaplano ang kanyang karera or career balang araw. Ang kanyang kamay ay sumisimbolo sa kung paano siya magtrabaho. Dapat malaman natin na yung ating piniling karera ay dapat nakaayon at dapat suswak dun sa mga career goals na meron tayo ngayon. Dahil nga sa ating pagtatrabahuhan balang araw, importante nating maalala na tayo bilang mag-aaral ay may mga responsibilidad. Gayun din, pag tayo nagtatrabaho na, may responsibilidad din yung mga empleyado at yung mga employers o nagbibigay ng trabaho. At yan ay i-discuss natin sa mga susunod na video. So bilang mag-aaral, habang tayo natututo sa paaralan, dapat yung ating interest sa ating kinabukasan dapat lumalago din. Sabi ni Gestalt, here and now theory, ang karanasan daw ng isang mag-aaral
ay may malaking impluwensya sa kung paano siya matututo at kung paano niya i-develop ang kanyang work ethics at work values sa proseso ng pagkatuto ng iba't ibang kaalaman at skills na may kinalaman sa kanyang piniling karera. Ang mga factors na ito ay tinitignan ng isang employer para sa isang aplikante o sa isang mag-aaral na katatapos lamang ng senior high school. Bukod sa intelektual na aspeto ng isang mag-aaral, iba pang bahagi na tinitignan ay kung papaano niya pinaplano ang kanyang karera o lifelong career planning. At yan ay makikita sa personalidad mismo ng mag-aaral. Sabi sa Gestalt Psychology din, the learner's personality is an asset not only in the future workplace but in everyday living. Kaya ito ang pagtingin dahil malaking bagay kung paano tinitignan ang personalidad ng isang nag-a-apply, ng isang mag-aaral dahil yung personalidad na yon ay progresibo at nagbabago, nagde-develop. The personality of the learner has been recognized. Kung napansin niyo, simula Module 1 hanggang Module 6, parati nating tinatanong, ano ba ang mayroon tayo para makamit ang ating pangarap o career goal? At sana, ngayon nasa Module 7 na tayo, ay mas nauunawaan nyo na ano ba ang dahilan bakit natin isinasama ang career guidance sa ating mga gawain. Whether the learner will decide to be employed, pursue college degree, make a business, or just stop moving forward for career advancement, the learner has his own unique personality. Kita natin yan kung anong personalidad meron ng isang tao base sa mga choices na gagawin niya. Ang personality development, on the other hand, essentially means enhancing and grooming one's outer and inner self to bring about positive change to one's life. So, ang ating personality development, nakasalalay sa kung paano natin hinuhubog ang ating panloob at panlabas na kaanyuan para baguhin ang ating buhay. Dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang persona na pwedeng ma-develop, ma-polish at ma-refine. Maayos ika. Ang pag-improve ng personality at image ay nakukuha sa kung paano natin nakikita ang ating sarili. Sa kung paano natin inobserbahan ang ating kapwa. Tayo ay nagre-react base sa kung paano natin ipinapakita o pinapakilala ang ating sarili. Kung paano tayo ang ating itsura, paano tayo magsalita, paano tayo mag-behave. Pag masyado tayong defensive, nagkakaroon ng tendency ang ating kapwa na atakihin tayo. Pero kung tayo ay malakas at may kumpiyansa sa sarili, makukuha natin ang respeto ng ating kapwa. Sabi yan ni Santos noong 1984. Ang mga Pilipino daw, tipikal na mahiyain. Imbis na maging assertive o maging kumpiyansa sa mga dapat nilang gawin, madali silang magpasailalim o isumite ang kanilang sarili sa mga bagay na kumokontrol sa kanila o sa mga malalakas na puwersa na hindi sasabihin nilang hindi nila kayang pantayan o higitan. Sabi sa isang pag-aaral ni Benchik et al. Sa relasyon daw ng motivation at personality type, may malaking relasyon daw sa pagitan ng known and accepted goal of work at saka yung value ng employee satisfaction. Kung alam mo yung layunin ng ginagawa mo o ng trabaho mo, mas makikita mo yung value mo o yung kahalagahan mo na bilang isang empleyado at mas magiging satisfied ka dun sa ginagawa mo. Yung mga bagay na yan ay nakatutulong para ma-develop yung ating tinatawag na intrinsic motivation. Kailangan maalala natin na
Bilang mga mag-aaral na nagpaplano sa buhay at karera, dapat hindi natin kinakalimutan ano bang layunin natin, ano bang mga goal motivators natin na posibleng makapagdala sa atin sa tagumpay at makatulong para mapaunlad ang kasalukuyang sitwasyon ng ating lipunan. O, pag hindi natin nalaman at naunawaan ito, pwedeng hindi natin matupad ang ating mithiin sa buhay at maging pabigat tayo sa ating lipunan. Kaya nga, ang ilan sa mga bagay na dapat natin isinasaalang-alang ay nasaan na tayo ngayon? Ano tayo ngayon? Saan ba tayo nakatira? Ano ba ang mga nakaraan nating karanasan sa pamilya? Kung paano tayo sumasagot sa mga tanong na ito, ay kung paano natin tinanggap ang pagpapalaki ng ating mga magulang, ng mga mas nakatatanda sa atin, lalo na nung tayo bata pa. Kaya nga, ang mga motivators natin pwede maklasify bilang intrinsic or extrinsic motivators. Intrinsic meaning mga bagay na nasa atin mismo na pwedeng maging bagay na magpapalago sa kagustuhan nating pagandahin pa ang ating kalagayan, or extrinsic motivation, mga panlabas na mga motivators. No? Sila yung magbibigay sa atin ng fuel o sila yung magpupush sa atin para umusad to the next level and even sustain our lifelong career goals. Pag sinabing intrinsic motivation, nasabi natin, internal variables, panloob within the individual that give rise to motivation and behavior. At hindi ito iniimpluwensyahan ng kahit anong panlabas na posible nating makuha. Ito ay nagsisimula sa ating sarili. Isang magandang halimbawa na sinasabi ng intrinsic motivation ay base o halaw mula sa teorya ni Abraham Maslow na hierarchy of needs. Ang sinasabi sa larawang ito ay mayroong pyramid or hierarchy na dapat, ang sinasabi sa teorya, may iba't iba tayong pangangailangan na para makapunta tayo, magsisimula muna tayo sa pinakababa, yung ating physiological needs. At para makausad tayo sa mas mataas na level, kailangan mapunan muna yung physiological needs. Hangin, pagkain, tubig, tirahan, tulog, pananamit. No? At pag namit na yon, pwede na tayong tumungo dun sa pangalawa, safety needs. Hanggang sa marating natin yung pangatlo, love and belonging, esteem, at yung pinakamataas ay yung self-actualization. Yung kagustuhan natin na maging o matupad natin kung ano yung nais natin sa ating sarili. Kaya nga, dapat nating isaalang-alang. Ano ba mga process motivator natin? Yung mga bagay na magbibigay sa atin ng halaga. So, process motivator emphasizes the nature of the interaction between the individual and the environment. So, may kinalaman dito yung panlabas, no, na motivators na meron tayo. Examples of valued outcomes in the workplace include pay increases, pagtaas ng sweldo, bonus, promotion, pahinga, bagong assignment, i-recognize tayo, at napakarami pang iba. Tawag sa kanila extrinsic or external motivator. Isa pa sa pwede natin bigyan pansin ay yung environmental elements. To explain behavior is the motivator itself. Motivators are more concerned with the actual job itself. For instance, how interesting the work is and how much opportunity it gives for extra responsibility, recognition, and promotion. Yung mismong trabaho, alam natin napaka-importante nun. Yun mismo ang magmomotivate sa atin na hindi titigil na lumago bilang isang individual o tao. Sabi ni Herzberg, hygiene factors are factors that surround the job rather than the job itself. For example,
A worker will only turn up to work if a business has provided a reasonable level of pay and safe working conditions. But these factors will not make him work harder at his job once he is there. So, ang sinasabi ni Herzberg, pag tayo ay naghahanap ng trabaho, na gusto natin yung trabaho na may tamang pasweldo at alam nating ligtas tayo doon sa pagtatrabahuhan natin. Pero pag tayo nandun na at tayo nagtatrabaho na doon, hindi naman tayo magsusumikap dahil naroon na tayo. Hindi tayo nagtatrabaho dahil sa kung ano yung pwede natin makuha. Dahil yun mismo, yung trabaho mismo yung motivator natin. Kaya nga, paalala sa atin, ay dapat maiugnay natin yung pinili nating career sa kung ano yung kailangan sa atin ng lipunan. Bilang mag-aaral, dapat maproseso natin kung paano natin mababago o mababalanse ang nais natin at ano yung nais ng lipunan sa atin. Kailangan makita natin ang ating sarili bilang isang individual na nagtataglay ng iba't ibang katangian makasasagot sa pangangailangan ng lipunan. Ang ating values, skills, knowledge, personal qualities, enhanced personality, work ethics, hindi siya limitado lamang sa ating pagiging palakaibigan, approachable, genuineness, warmth, and many more. Dapat ay patuloy nating dinedevelop ang ating silbi sa kung ano yung meron tayo sa ating kapaligiran. Hindi tayo dapat magiging maramot. Kaya nga napaka-importante na bilang mag-aaral ay dapat patuloy tayong umusad, pasulong sa ating mga career goals na dapat makilala natin ano yung ating mga work values at work ethics. Dahil kung alam natin yan, mas magiging maayos ang ating pagtatapos sa senior high school. At pag nadala natin yan sa ating mga susunod na mga paglalakbay o adventure kung tayo man sa kolehiyo, sa pagtrabaho, kung saan mang exit ang nais natin piliin. Kaya nga, tayo ay malapit ng magtapos, malapit ng pumunta sa mga exits na ito, dapat marunong tayo mag-adjust. Marunong tayo mag-adapt sa kung anong ibibigay sa atin ng ating kapaligiran. Otherwise, hindi tayo makaka-adapt. Matatalo tayo ng sitwasyon. Kung napansin natin, ang ating goal sa mga modules na natalakay na natin ay ma-develop yung ating personality, personal values para maabot natin yung ating desired career goal. At sana makita natin ang ginagawang ito hindi lamang para sa ating sarili, kung hindi para punan ang pangangailangan din ng ating pamayanan at ng ating lipunan. Ikaw, tandaan mo, ikaw ay isang return of investment. Dapat ay hindi lamang tumutukoy sa kung anong salapi ang pwede mong makuha. Dapat ay makita mo na ang iyong work ethics, ang iyong work values, ay pwedeng maging magandang puhunan sa mga bagay na pwede mong magawa balang araw. Pwede maging susi yan para ikaw ay ma-promote at hindi dahil lamang sa talino. Tandaan, ang sukatan ng tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng medalya, sa dami ng award, o sa kung gaano kataas ang grade na makukuha mo sa mga subjects. Kung hindi, kung papaano mo dinadala ang iyong sarili at iyong paraan ng pakisalamuha sa mga taong nakikilala at nakakasalamuha mo araw-araw. Kaya nga sinabi sa isang kasabihan, as long as you've got passion, faith, and are willing to work hard, you can do anything and have anything you want in this world. Ikaw mismo magtatakda ng sarili mong kapalaran. As long as meron kang passion, meron kang faith, at willing kang magtrabaho ng gusto.
Kaya nga, napaka-importante, sabi ni Frank Parson noong 1908. While the learner's work values play an essential role in the career choice, they should not consider them in isolation. Learners may also look at their other traits including personality type, interests, and aptitudes. When learners find themselves in a better job, that success and equals better success and satisfaction that sustain them in the position. So, hindi lang dapat tayo nakafocus sa work values. Dapat tinitingnan din natin yung ibang mga factors sa tulad ng personality type, interest, and aptitudes. Lahat yan ay magtutulong-tulong para magampanan natin yung ating tungkulin. Ang ating ginawang lecturette, ang module na ito, itong version of me 2.0, is a process that the learner will become ready, not just in the workplace but in everyday encounter. The learner then is ready to fit in himself to an organization. Consider the My Version 2.0 will now be a marketable person with a lifelong career. Sana po ay nakita natin sa munting pagpapaliwanag kung paano o saan natin dadalhin ang ating sarili. Kaya nga, bilang pagtatapos para sa module na ito, gagawin natin ang activity number 4, version of me 2.0 progression sheet. Kung nung una ginawa natin yung kamay, ngayon naman, bibigyan tayo ng worksheet. Learners will have a worksheet. Paa. Sa kaliwa, ilista natin yung mga bagay na meron tayo katangian o values nung dati na kailangan baguhin. Sa gitna, itong sa pagitan, yung ating mantra. Ano yung pinaniniwalaan natin pag napanghinaan tayo ng loob? Ano yung sinasabi natin sa sarili natin para sabihin natin hindi tayo sumuko? At yung sa kanan, yung ating right foot on the right, learners will list new traits and values to accept, embrace, and improve to get ready for the chosen career. Ano yung mga kailangan para matanggap tayo, para masasabi nating handa na tayo para sa pipiliin nating career. So, yun lamang po at maraming salamat.